artista ay nagpahayag ng kani-kanilang idea kung bakit mahalaga ang wika sa isang bansa at sa bawat mamamayan nito. Okay, so ngayon sisimulan na nating talakayin ang ating aralin. Ito ay ang tungkol sa variety ng wika. So makikita niyo sa picture na nasa screen ninyo, yung salita ay tomato. Isang salita lamang yan, pero tignan ninyo, nabigkas siya sa magkaibang pamamaraan. Okay, so ang variety ay ang pagkakaroon ng natatanging katangian na nauugnay sa particular na uri ng katangiang sosyo-sitwasyonal. Tignan. Ayan. So makikita niyo yung larawan, yung itsura ng babae dyan ay kabilang siya sa mayayamang angkan. Okay? So ang sabi niya, may allergy ako. Ang sagot naman, so makikita niyo yung itsura at pananamit ng kabilang larawan, ang sagot niya ay, galis lang yan. So makikita ninyo yung mga wika ng bawat nilalang. Depende sa kinabibilangang angkan, kinabibilangang pangkat sa isang pamayanan. Ang variety rin ay ang pagkakaiba-iba sa uri ng wika na ginagamit ng mga tao sa formalidad, bigkas, tono, uri, anyo ng salita at iba pa. Halimbawa, kung guro sa Filipino ang kausap, ito yung maaaring sasabihin. Binibini, di ko po maunawaan o maintindihan. Samantalang kapag kaklase mo ang kausap mo, maaring ganito ang sasabihin mo. Ano ba yan? Di ko gets. So diyan pa lang sa mga pahayag na yan, makikita kung gaano kalaki ang impluwensya ng pagsasalita o ng wika nating ginagamit batay sa pangkat. Okay? Batay rin sa edad at batay sa taong kausap o batay sa mga taong nakakasalumuha mo o kaya nakakausap mo sa araw-araw. Ang variety rin ay forma o uri ng wika na ginagamit ng mga nagsasalita ng isang wika. Halimbawa, karaniwang Filipino, maghugas ka ng plato. So ito yung madalas nating ginagamit. Pero kapag Tagalog mula sa Bulacan, ito ang maaari nilang o ito yung gamit nilang mga pahayag. Mag-urong ka ng pinggan. So makikita ninyo, nakabatay ang wika sa kung saan nanggaling ang isang tao. Kaya siya nagkakaroon ng variety o iba-ibang salita, iba-ibang wikang ginagamit. At ang wika ay nagmula o nahati sa dalawang dimension. Ito ay ang dimensyong geograpiko o regional. Ano nga ba ang tinatawag na dimensyong geograpiko? Okay? Ito ang wikang ginagamit sa isang particular na region, lalawigan o pook, malaki man o maliit. Kung ang isang wika o mga sangkap nito ay pangkalatang ginagamit sa isang rehiyon bilang medium sa ano pamang uri ng pakikipagtalastasan. So ang dimensyong geograpika o regional, ito yung wika na kung saan kinagisnan natin. Kung saang lalawigan, kung saan lugar tayo nanggaling, meron tayong sinasalita o meron tayong wikang ginagamit. Okay? So, kung nasa isang pamayanan, halimbawa, Ilocano, ako, kung nandun ako sa Isabela, kung uuwi ako sa amin, meron kaming salitang ginagamit. Meron kaming sariling wikang ginagamit. Then, kung sakaling mapunta ako sa ibang lugar,
Okay, meron ding salitang ginagamit dun sa lugar na yon. At paano magkakaintindihan yung dalawang taong galing sa ibang lugar na may kanya-kanyang wika, may kanya-kanyang sinasalita, yun yung pumapasok na ang wikang pambansa natin. Yun yung Filipino. Then ano naman ang dimensyong social? Okay, ito yung socialect na tinatawag. Ito yung variety ng wika na nabubuo batay sa dimensyong social. Nakabatay ito sa mga pangkat panlipunan. Halimbawa nito'y wika ng mga estudyante, wika ng mga preso, wika ng mga bakla o gay, linggo, at ng iba pang mga pangkat. So kung yung geography ko na wika, yung dimensyong geography ko, yung wika doon o yung sinasalita doon ay yung kinagis ng salita sa lugar na pinanggalingan. Samantalang ang dimensyong social, ito ay nabubuo depende sa pangkat na kinabibilangan ninyo. Okay, so may mga lumalabas kasing mga salita o mga wika na nabubuo gamit ng mga estudyante. Okay? Gamit ng mga preso o ng iba pang mga pangkat ng tao sa lipunan. Okay? So, ito na yung mga iba't ibang variety ng wika. Meron tayong tinatawag na dialekto. Ito yung panrehiyon o geographical na variety ng wika na may sariling ponolohiya, syntaxis at lexicon. Okay. Ito ang iyong wikang kinamulatan o kinagisnan sa tahanan, komunidad at lalawigan. So kung saan man tayo nanggaling, saang mang lugar tayo nakatira, kung ano man yung wikang ginagamit doon, yun yung tinatawag na dialekto. Kaya ang ating bansa ay samot-sari o kaya napakarami ang kanyang wika. Dahil may wika kung saan ka nanggaling na lugar, may wika na maaring matutunan mo kapag napunta ka sa ibang lugar. So, nagkakaroon ng iba-ibang wika. Nagkakaroon siya ng variety. At isa na dyan ang dialekto. Halimbawa, yung mga taga Maynila, sinasabi, aalis na ako. Yung mga Batangas, taga Batangas, payao na ako. Yung mga taga Maynila, bakit ba maraming tao at kapag Batanggenyo o taga Batangas ang nagsalita, sinasabing bakit baga maraming tao. So, nagkakaroon ng dagdag na salita sa mga pahayag. Depende sa gamit na salita mula dun sa pinanggalingang lalawigan. So, yan yung tinatawag na dialekto. Okay, so makikita ninyo sa slides, may mga nakalagay dyan kung ano yung mga salitang ginagamit. So, tignan ninyo, magkakaiba. So, yung mga salita dyan ay nag-iiba depende sa pangkat na kinabibilangan o kaya depende sa lugar na pinanggalingan. Okay? So makikita dyan kung ang one na salita sa Ilocano ay maysa, samantalang sa Pangasinan ay sake, sa Ivatan naman ay asa, sa Ibanag ay tadday, then sa Gaddang ay antet. So makikita ninyo na may mga salita din na magkakapareho ang bawat lugar na ginagamit. Pero iba-iba yung tono. So nagkakatalo na dun sa punto o kaya tono ng mga salita. Kung sakaling merong pareho ang salita, ang ginagamit, nagkakaiba na lamang po dun sa punto o kaya tono ng mga tao. Depende sa lugar na pinanggalingan natin. Katulad nung coconut. So sa Pangasinan, niyog.
Samantalang sa Ilocano ay nyog. So, halos pareho. Okay? Sa punto at saka sa baybay lamang sila magkakaiba. Okay? So, pangalawang variety ng wika ay ang tinatawag na Idiolek. Ito naman ay nakabatay sa particular na paggamit ng isang tao ng kanyang wika na may kaugnayan sa personal na kakanyahan ng tagapagsalita. Ito ay inihahantulad sa fingerprints ng isang tao na tanging kanya lamang. So, ibig sabihin, ang Idiolek, ito yung wika na nabuo o nilikha ng isang tao. Kaya maituturing na yung wikang yun ay sa kanya. Okay? May mga salita kasi na nabubuo na nagiging uso dahil sa mga taong gumagamit nito at nagpapauso. Okay? So ang tawag dun ay Idiolek. Halimbawa, karaniwang Idiolek ng mga estudyante sa mga paaralang pribado at eksklusibo sa Metro Manila ay Taglish o Engalog o yung tinatawag nating code mixing o palit koda. So, sa mga estudyante kasi, doon nang gagaling yung mga puusong salita. Kaya nga lumabas yung Lodi, di ba? So, meron tayong ginagamit na salitang idol, pero dahil sa may Idiolek na variety ng wika, nakakabuo ng ibang salita o sariling salita ng mga tao. Katulad nung idol, naging Lodi, ano pa nga ba? Yung mga halimbawa, malakas, sakalam, yan. Yan yung mga nabubuong salita. At nanggagaling dyan sa Idiolek. Sige nga, mag-comment nga kayo ng isang salita. Ayan, rapsa, masarap, correct. So, yan yung mga nabubuong salita na pinapauso ng mga tao. Yan, petmalu. Ano yung omsim? Ang mismo. Okay. So, yan. Dami ninyong alam. Etneb. Okay, correct. Ang mahilig pang magkaroon ng mga ganitong salita ay si Yorme, di ba? Mahilig siya sa mga pabaliktad na salita. So, pinapauso niya yung mga salitang yon. So, yan yung tinatawag nating Idiolek. Mula doon sa isang tao o mula sa pangkat ng mga tao, yung mga salitang ganyan, yung pinapauso nila. Ano naman yung geng-geng, Ivan? Meron palang geng-geng. Okay. So, yan ang Idiolek. Okay, next. Pansinin. So, ito na nga ang sinasabi ko kanina, yung mga kilalang tao ang madalas na gumagamit o nakakabuo ng isang salita na nagiging uso at ginagamit na rin ng pangkahalatan. Pansinin kung paano nagkakaiba-iba ang Idiolek ng mga sumusunod na broadcaster. Kahit pa silang lahat ay gumagamit ng isang wika. So, pare-pareho naman silang gumagamit ng isang wika, pero may mga sarili kasi silang salita na nabubuo at ginagamit at nagiging uso na ito sa lugar o kaya sa pamayanan na kung saan kinabibilangan natin. Katulad ni Mike Enriquez, di ba? May pausong mga salita si Mike Enriquez. Si Noli de Castro, Simon Tulfo, si Ray Langit, Gas Abelgas, at marami pang iba, okay, na mga taong kilala na nagpapauso ng sarili nilang wika. So, gayahin ang paraan ng pagsasalita ng bawat isa, iba-iba din, hindi ba? So, may kanya-kanya rin silang salitang ginagamit na kung saan sa kanila lang yon. Sa kanila nagmula yung salitang yon. Okay, may mga prominente rin na mga Idiolek ng mga sumusunod na personalidad kung kaya madalas silang gayahin ng mga impersonators. So may mga kilalang tao din na may sariling salita o sariling wikang ginagamit, may nabubuo silang salita
Kaya ang mga impersonators naman ay gustong-gusto silang ginagaya. Mannerism man nila o kaya yung mga salitang ginagamit. So, madalas ang ginagaya ay si Chris Aquino, Gloria Macapagal Arroyo, Mel Chanco, Annabel Rama, Rufa May Quinto, Miriam Defensor Santiago, Manny Pacquiao at si Mami Junisha. So ilan lamang yung mga tao na yan na ginagaya dahil sa salita o wikang ginagamit nila na bago sa iba at yung mga galaw o kilos nila o yung mannerism na tinatawag. Kaya nagiging sikat sila o gustong-gusto silang gayahin ng mga impersonators. Okay, pangatlo ay ang sociolect. Ano naman kaya ito? So, ang sociolect ay batay sa katayuan o status ng isang gumagamit ng wika sa lipunang kanyang ginagalawan. Mahirap o mayaman, may pinag-aralan o walang pinag-aaralan, kasarian, edad at iba pa. So nakita nyo kung natatanda ninyo yung unang slide ko kanina, so merong yung larawan dun ay isang socialite galing sa mataas na uh, society o kaya mayaman, samantalang yung isa ay galing sa mahirap na pamumuhay. So nakita nyo doon, yung mga pahayag nila ay magkaiba. Kasi ang wika din ay nakabatay sa estado o kinatatayuan mo sa lipunan. Kung anong klase yung antas na kinabibilangan mo, yan yung sociolect. Okay? So may mga nabubuong salita din, may nabubuong wika din na ginagamit ng mga sosyal, ng mga mayayaman, ganon din sa mga mahihirap, yung may pinag-aralan o kay wala, yung mga bata o matatanda. So maraming mga wikang lumalabas dahil diyan sa katayuan o estado sa buhay. Grupo ng iba't ibang uri o klasifikasyon ng mga mamayan batay sa lipunan. So nakabatay din sa pangkat na kinabibilangan mo sa lipunan. Okay? Yung edad, pati na rin ang kasarian. Okay, so ito mga halimbawa natin, wika ng mga dukha, wika ng mga nasa mataas na antas ng lipunan. So may kanya-kanyang wika, depende sa antas na kinabibilangan mo sa isang lipunan. Napatunayan ng mga sosyolinguista na malaki ang nagagawa ng katayuang panlipunan o social status. So, nakaka-impluwensya yung estado mo, yung kinalalagyan mo, kung anong uri ng pamumuhay meron ka, ang pagsasalita o ang paggamit ng wika. Sa mahirap, ito po yung ilan sa mga halimbawa. Sa mahirap, ang ibig sabihin na sa mahirap, sira ang ulo, pero kapag mayaman na ang nagsalita, ito ay nervous breakdown. Ang mayamang malikot ang kamay, ang tawag ay klepto o kleptomaniac, samantalang sa mahirap, tawag dito ay magnanakaw. Tingnan ninyo ang pagkakaiba, talaga naman. Okay, next. Kung mahirap ka at masakit ang ulo mo, ikaw ay nalipasan ng gutom. Kung mayaman ka naman at masakit ang ulo mo, meron kang migraine. Kung mahirap ka, ikaw ay kuba. Pag mayaman ka naman, meron kang scoliosis. So makikita ninyo yung wika na gamit ng mahirap at mayaman. Kung mahirap ka, maitim, ikaw ay isang negrita, tatawagin kang negrita. Pero kapag mayaman ka at maitim ka, ikaw ay morena. Kung high society ka, tawag sa'yo ay slender. Pag low class ka naman, tawag sa'yo ay payatot.
Okay? So dito pa lang sa estado na kinabibilangan ng bawat isa ay makikita na yung pagkakaiba ng wika o ng mga salitang ginagamit. Ang anak ng mayaman ay slow learner, kapag ang anak naman ng mahirap ay, sorry for the word, bobo. Okay, so yun yung mga salitang ginagamit. Next, ang pangatlo ay ang register o rehistro. Ito naman ay anyo ng wika, batay sa uri at paksa ng talakayan o larangang pinag-uusapan sa mga tagapakinig o kinakausap o kaya ay sa okasyon at sa iba pang mga salik o factor. So sa ilalim ng register, pumapasok dyan ang jargon. Ang jargon ay ito ay eksklusibong salita o lexicon ng iba't ibang pangkat ng professional. So, nandyan din, pumapasok din ang mga wika, depende sa pangkat na kinabibilangan mo. Halimbawa, pangkat ng mga professional. So, may mga wika o mga salita din silang ginagamit. Bawat propesyon o okupasyon ay may sariling terminong hindi bastang maunawaan ng mga hindi ganoon ang trabaho. So, ibig sabihin nito, may mga salita na ginagamit sa iba't ibang larangan o disiplina o ng iba't ibang professional. So, katulad sa medisina, may mga salita o terminolohiya silang ginagamit na hindi natin maintindihan at hindi ginagamit, kundi sila lamang ang nakakaintindi ng mga iyon. So, depende sa pangkat ng professional. Sa mga teachers, katulad ko, mga guro, meron din kaming mga ginagamit na salita na kung saan ay medyo mahirap o hindi pamilyar sa ibang tao o sa ibang profesyon. Katulad sana sa isang klase ng law school. So, tignan ang mga pag-uusap ng mga estudyante. So, makikita dito sa mga pag-uusap nila, may mga salita silang ginagamit na sila lamang ang nakakaintindi. Sila yung mga pangkat ng mga kumukuha ng abogasya. So, sa larangan ng abogasya o sa pangkat ng mga abogado, may mga sarili silang wika na ginagamit na hindi natin ginagamit at hindi pamilyar o hindi natin masyadong naiintindihan. Katulad ng, halimbawa dyan ay yung whitewash. So kung hindi ka abogado o kung hindi ka nag-aaral ng abogasya, hindi mo alam o hindi mo maintindihan ang ibig sabihin ng whitewash. So ganun ang ibig sabihin ng jargon. Depende sa disiplina, sa larangan o pangkat na kinabibilangan mo. O kaya depende sa kurso na kinukuha o kinabibilangan mo. Ganon din sa accountancy, sa disiplinang accountancy at mga iba pang kaugnay na disiplina, may mga salita silang ginagamit na hindi ginagamit ng lahat, kundi sa kanila lamang yung mga salitang yun. Katulad ng mga account, balance, net income, debit, revenue, asset, at marami pang iba. So yan yung mga salitang ginagamit ng disiplinang accountancy na hindi natin ginagamit, kundi sila lamang ang mayroong ganyang mga salita. So yan ang ibig sabihin ng rehistro o kaya jargon. Ganon din sa disiplinang medisina at nursing, mayroon ding mga salitang ginagamit katulad ng, diagnosis, therapy, prognosis, symptom, emergency patient, at marami pang iba. So, yan yung mga salita na sa kanila lamang o sila lamang yung gumagamit niyan. Dahil medicine terms, ano bang tawag doon?
So yan lang yung mga salitang ginagamit sa larangan o sa disiplinang medisina. Meron din mga terminolohiya na may magkakaibang kahulugan o rehistro sa larangan, sa iba't ibang larangan, katulad ng mouse. So, yung mouse kapag sa computer, anong ibig sabihin? Isa itong accessory na ginagamit kapag gagamit ng computer. Sa disiplinang zoology, okay, meron din silang mouse na ginagamit. At ang ibig sabihin nun ay isang maliit na ano yung mouse kapag zoology discipline? Okay, ito yung ano natin kasama sa bahay na nagngangat-ngat ng mga damit. Okay, ganun din sa salitang stress. So, yung stress, magiging iba yung kahulugan, depende sa disiplinang kinabibilangan. Ganon din sa strike, may kahulugan sa sports, meron din itong kahulugan sa labor law, sa hardware, business, at computer, sa race. So, iba rin ang kahulugan niya kapag sports ang pinag-uusapan, iba rin ang kahulugan niya kapag sociology ang pinag-uusapan. So, sa madalit sabi, ang mga terminolohiya, ang mga terminolohiya o mga salita ay mayroong kanya-kanyang rehistro depende sa pangkat o depende sa disiplinang kinabibilangan o depende sa larangang kinabibilangan. Next, ang number 4 ay ang pidgin. So nabubuo dahil sa paghalo-halo ng higit sa dalawang wika. Ito ang variety ng wikang ginagamit ng mga taong may magkakaibang pinagmulang wika. Ang kahulugan ng pidgin, dagdag na kahulugan ng pidgin ay ang dalawang tao na may magkaibang wika at kultura ay pinagsisikapang mairaos ang kanilang pag-uusap sa paghahalo ng wikang alam nila at likas sa kanila at ang mga salitang madalas ding gamitin ng kausap. Mga halimbawa ng pidgin ay yung taglis at salitang barok, ang ilan sa mga sikat na halimbawa ng pidgin sa Pilipinas. Ito ay ang pinaghalong mga wika na ginagamit ng mga Pilipino, mga dayuhan o mga Pilipinong may ibang lahi upang magkaunawaan. Habang ang ilan namang hindi natural sa wikang Filipino, nakapagsasalita sila ng wika natin ngunit utal-utal o hindi buo ang pagkakagamit ng wika. So katulad dito sa ating bansa, 'di ba? Marami na tayong marami nang tumira dito na ibang lahi katulad ng mga Chinese. So ang mga Chinese, meron silang sariling wika, pero dahil sa dito sila nakatira sa Pilipinas, niyayakap nila yung wikang Filipino. Kaya nagkakaroon sila ng dalawang wikang ginagamit. So yung wikang Filipino, hirap man sila sa pagsasalita, pero ginagamit pa rin nila dahil nandito sila sa bansang Pilipinas. So inaangkin o niyayakap nila kung ano man yung wikang ginagamit natin dito. So yun yung halimbawa ng pidgin. So, narito pa yung mga halimbawa. Tingnan ninyo. So, taglish. So, halimbawa ng pahayag ay, grabe naman. So, init naman here. So, pinaghalo ang Tagalog at English. At kung talagang titignan natin ang tamang gamit, kung purong Tagalog o Filipino, so magiging ang pahayag ay, grabe naman, napakainit naman rito. So yun yung Tagalog o kaya'y Filipino, wikang Filipino. Pero dahil sa mayroon tayong tinatawag na pidgin, pinaghahalo ang Tagalog at English. Okay, yun yung code mixing na tinatawag. Then number 2 ay I don't like nga sabi.
Oh, ayoko nga sabi. Okay, number 3, you're so funny talaga. Okay. O kaya, kung isang wika lang talagang gagamitin, nakakatawa ka talaga. So, ganyan yung pidgin. Okay, pinaghahalo yung dalawang wika. So, lumabas ang variety ng wika na pidgin dahil may mga taong nagko-code mixing o pinaghahalo yung dalawang wika. At marami pang mga halimbawa. Pakibasa na lang ng tahimik dyan sa screen ninyo. Then, mayroon din tayong halimbawa ng barok na Filipino. Katulad ng, ako bigay sa'yo discount pagbili ka dami. Okay? So, yun yung barok na Filipino. Ito yung mga dayuhan na mayroong sariling wika, ngunit niyayakap nila ang wikang Filipino. Kaya lumalabas kapag sila nagsasalita, utal-utal o kaya nagiging barok yung mga pahayag nila. Okay, then isa pang halimbawa ay, ako punta muna banyo, sakit tiyan ko. Kung titingnan natin yung tamang ayos sana ng pahayag ay, ako ay pupunta muna sa banyo dahil masakit tiyan ko o masakit ang tiyan ko. Okay? Next, isa pang barok na halimbawa, barok na Filipino, mas magaling ako sa iyo sayaw. Kung titingnan natin yung tamang salita o pahayag, kung ito'y diretsong Filipino, ito ay dapat na mas magaling akong sumayaw sa iyo. Okay, then may mga ilang mga halimbawa pa. So, tignan na lang o pakibasa na lang ng tahimik. Okay. Then, ano ang kahalagahan ng pidgin? Okay, sa ibang konsepto, sinasabing ang pidgin ay nagiging makeshift language ng dalawang taong hindi pareho ang wika upang maging tuloy-tuloy ang kanilang usapan o komunikasyon. Sabi pa nga ng ilang eksperto sa wika, ang pidgin ay nobody's native language o wikang hindi katutubo kanino man. Next, pang-5 ay ang tinatawag nating Creole. Ito naman ay variety ng wika na unang naging pidgin at kalaunan ay naging likas na wika. Nagkaroon nito sapagkat may komunidad ng mga tagapagsalita ang nag-angkin dito bilang kanilang unang wika. Pinakamahusay na halimbawa nito ay ang Chavacano, na hindi masasabing purong Kastila dahil sa impluwensya ng ating katutubong wika sa estruktura. Ang Chavacano kasi ay isa sa mga wikang sinasalita sa Pilipinas, lalo na ang mga taga Zamboanga at ilang bahagi ng Cavite, Davao, Maynila at Basilan. Ito ay halong Kastila at wikang Bisaya. Ang salitang Chavacano ay nangangahulugan mismo ng mababang panlasa o bulgar sa wikang Spanish. Okay, so itong Creole, nabuo ito sa pamamagitan ng pidgin. So kung yung pidgin ay dalawang wika ang sinasalita, ang pinagsama, dito sa Creole, habang ginagamit yung dalawang wika na yon at habang tumatagal yung mga taong gumagamit nun, kalaunan ay nagiging likas na sa kanila yung wika. Okay? Kaya siya nagkaroon o kaya tayo nagkaroon ng variety na Creole. Okay? So katulad ng halimbawa, yung mga Chinese na ginamit ko kanina sa pidgin, halimbawa, kung yung mga Chinese na yun ay magtatagal dito sa ating bansa, dito na halos sila titira, at araw-araw na nakikipagtalastasan sa Pilipino, sa mga Pilipino, ang mangyayari niyan, kapag tumagal-tagal na sila dito, matututunan na nila yung ating wika, magiging matatas na ang kanilang pagsasalita ng wikang Pilipino, at yun na, naging likas na para sa kanila yung ating wika. So nagkakaroon na ng
variety na Creole. Kasi ang isang wika kung madalas nating ginagamit, nagiging likas na ito sa atin. Hindi na natin masasabing first time o kaya hindi na tayo nagiging barok sa pagsasalita dahil sa palagi ang paggamit nito ay nagiging likas na yung wika sa atin. So yun ang ibig sabihin ng Creole. Okay, so mayroon akong inihandang video dito. So panoorin ninyo dahil mamaya may mga tanong akong ibibigay na may kaugnayan dito sa videong pinanood. Samantala kapag nanungkulan na siya bilang Pangulo, gusto raw ni incoming President Rodrigo Duterte na maging working president sa paningin ng taong bayan. Gagalang din daw niya ang pananaw ng lahat kahit na mga tumutulig sa kanya. Narito po eksklusibong panayam ni GMA News anchor Jessica So. Anong klase po ng presidente gusto nyo maging? Kasi may mga natutuwa sa inyo, there are people who love you to bits. Pero meron din pong mga natatakot sa inyo, lalo na po sa inyong mga sinasabi. Would you rather be loved or feared? Para po si Jesus Christ nito. Well, I really do not care who hates me. I have been in politics for 23 years. I've learned to accept garbage and divine light, the others inspiration. Para sa akin, I would just like to be a working president. Will media be free to report or criticize you or your government? You know, Jessica, you know very well that in the government for the past 22 years. Kailan pa ba ako nagmukha ng angkel sa inyo? Ako, wala akong sinabing gano'n. I mean to say that you're always a suspect. So that you're hiding something, that you are... Pwede nibuksan ninyo, and I would say that's part of it. What I'm really saying is that yung criticism, good or bad, true or not, is part of the territory of governance. How about dissenters in government, like the likes of Senator Trillanes, Mayor? I may disagree by what you say, but I will defend your right to say it. We are in a democracy. Eh, bakit na naman ba? I'm also criticizing him now. I am now asking, maybe when I sit as president, I will be asking, I am not going to prosecute. I am not up to it, actually, going after political enemies. But I would just be interested to know why we lost the Scarborough show. Sir, sinabi niyo raw ho na yung FOI, gagawin niyo na lang na EO o executive order. Yes. No need for it to go through the, tedious process sa Kongreso na naman. Di ganito na lang eh. People really want to know secrets. So I would like to assure everybody that in my term, and I can only speak for my branch of government executive, it will be no secret at all. We will be doing our duty in accordance with law. We would work in accordance with the highest standards of ethics. And there will be honesty. There will be no hidden agenda. Eh, bakit ko tataguin ito papel? Paki-explain nyo nga ho yung inyong sarili kasi you talk tough, minsan you trash talk, nagbumura kayo, pero people close to you actually know you as polite, mild-mannered, kung minsan pa nga raw ho, shy. Well, it's actually part of the political strategy. A strategy lang yun. Someday I will explain. Okay? So, ayan. Yung interview o panayam ni Jessica Soho kay Rodrigo Duterte.
Okay, so susuriin natin yung video napanood. Unang katanungan, ano ang masasabi ninyo sa ginawang panayam ni Binibining Jessica Soho kay Pangulong Rodrigo Duterte? So maaari kayong magtaas ng kamay kung gusto ninyong maglahad ng inyong sagot. Ano ang masasabi ninyo? Paano yung naging panayam ni Jessica Soho sa presidente? Paano rin yung pagsagot ni President Duterte sa mga katanungan ni Jessica Soho? Nagamit ba dyan ang ating wika? Lahat ba ng konseptong pangwika ay nagamit ba? Napahalagahan ba sa panayam? Okay, tignan natin. Nagtaas ng kamay si Ira Ibanez. Yes, ma'am. Hello po. Good evening. Good evening. Hey po, ma'am. Para po sa akin, ma'am, yung naging tanong niya po ay naging criticize na po agad siya. Although po, galing yun sa question na sinasabi niya ay mga tanong ng sambayanan o ng mga tao sa kanya, allegedly. Pero po, ang sabi ng former president na si Duterte po, ay pakiramdam niya, sa tanong pa lang niya ay kinikriticize na po siya ni Ma'am Jessica or ni Binibining Jessica Soho po. Okay. So, ganun pa man, may feeling nga si Pangulong Duterte na yun, yung tungkol sa criticism, pero yung pamamaraan ng pagsagot at pag-uusap nila ay maayos pa rin. Nandun pa rin yung respeto nila sa isa't isa, di ba? So, meron mang mga ganong pakiramdam ang Pangulo, lalo na sa mga media, syempre, politician siya, nasa pamahalaan siya, siya yung nakaupo, kaya may mga pagkakataon talaga na kritisismo ay mangingibabaw. Lalong-lalo sa mga ibang tao. Okay, ano pa? Sino pa? Ira, anong section ka, Ira? Saint Barbara po, ma'am. Okay. Okay, sino pa ang may idea? So, nagamit ba yung wikang pambansa sa pag-uusap ng dalawa? Jessel Lopez? Hello, ma'am. Good evening po. Ma'am, yung ginamit po ni Mr. President Rodrigo Roa Duterte po na nagamit po siya ng Taglish tsaka Creole Lit, tapos yun lang po. Yung Okay. ginamit niya po sa po. Okay. Maraming salamat, Jessel. Ganon din kay Ira. Maraming salamat at very good. Mahusay yung mga sagot ninyo. So, dun sa mga salitang ginamit, tama. May code mixing, di ba? May Taglish. Meron naman yung isang pahayag na buong puro English lang. Meron naman yung pahayag nila na nandun yung Taglish. Okay? So, ganun pa man, may mga code mixing man ginamit, pero nandun pa rin yung pagkakaunawaan nila sa isa't isa. Naunawaan pa rin nila yung isa't isa. Nasasagot pa rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ng maayos ang mga tanong. Ganon din si Jessica, na ilalahad pa rin niya ng maayos ang mga tanong niya sa Pangulo sa pamamagitan ng wika natin. O nagamit dun yung mga variety ng wika. May Taglish, o yung code mixing, at yung minsan na yung punto ng ating Pangulo ay mababanaag pa rin na siya ay isang Bisaya. So, nandun yung paggamit ng ating wika. Okay, meron pa ba? Jaisel, anong section ka, Jaisel? Saint Barbara po, ma'am. Saint Barbara. Oh, yung mga ibang section. Saint Maurice, Sebastian. Meron ba kayong idea? Okay, kung wala na, dun tayo sa ikalawang tanong. Nagamit ba ang konseptong pangwika? Nagamit ba ang wika ng maayos? Nagamit ba ang wikang pambansa?
Yes, Mary Ann? Hello po. Yes po, ma'am. Nagamit po siya ng maayos dun sa usapan nila. Okay. Anong section ka, Mary Ann? St. Maurice po, ma'am. St. Maurice. Okay. O, Ira, nagtaas ulit sa Ira. Yes po, ma'am. Nagamit po sapagkat naging maayos po yung kanilang talakayan o kanilang pag-uusap o pagpapalitan ng sagot at tanong dun sa sagot. Okay, correct. So, alam natin na Jessica at dating Pangulong Duterte parehong edukado. Siyempre, may pinag-aralan sila. Galing sila sa iba't ibang larangan. Okay? At napaka-professional nila pareho. So, dahil siyempre, alam nyo na kapag may pinag-aralan, may edukasyon, so natututo tayo ng ibang wika, katulad ng Ingles. So, gayon pa man, umiral o humantay pa rin o kaya nangibabaw pa rin yung wikang pambansa na ginamit ng dalawa sa kanilang pag-uusap. Okay? So, ito ang ating pagbubuod. So, makinig mabuti o kaya i-screenshot ito. Ito yung kabuuan ng ating tinalakay ngayong gabi. Bilang ang wika ay bahagi ng bawat bansa at pamayanan, sinasaklaw din nito ang kultura, pamumuhay at kasaysayan ng mga taong naninirahan dito. Dahil ang mga tao ay may pagkakaiba, maging sa pagbigkas at pagsasalita ng wika, ay nagkakaroon din ng variety sa wikang Ingles. Sinasaklaw ng variety ng wika ang paraan kung paano binibigkas o sinasalita ng mga tao ang nalalaman nilang wika. Ang variety ng wika ay dulot ng pagkakaiba ng antas ng edukasyon, hanap buhay o trabaho, henerasyon ng pagkabuhay o edad, pamumuhay sa lipunang kinabibilangan, at maging lokasyon o heograpiya ng isang lugar. Ang variety ng wika ay bunga din ng pagkakaroon ng heterogeneous na wika na nabubuo naman ayon sa pangangailangan ng paggamit nito na nagbubunga ng varyasyon ng wika. Ang pagkakaiba ng pagbigkas sa mga salita ay nahahati sa iba't ibang uri o kategorya ayon sa pagkagagamit nito, kabilang ang dialect, idiolect, sociolect, pidgin, Creole at register. Mahalagang malaman ang mga ito upang matukoy kung paano naiiba ang pagtanggap at paggamit ng iba't ibang uri ng tao sa mga wika at salita. Okay? So, ayan po ang ating aralin ngayong gabi, ang iba't ibang variety ng wika. So, nakita o nabasa naman ninyo ang buod. Ang variety ng wika ay nanggaling sa iba't ibang uri ng wika o salita na gamit ng iba't ibang tao, depende sa kinabibilangan sa lipunan, depende sa pinag-aralan, depende sa edad, sa kasarian, sa trabaho at iba pa. Okay? At lalong-lalo na, nagkakaiba rin ng variety ng wika batay sa pagsasalita o yung tinatawag nating punto o kay tono ng mga salitang binibigkas natin. Dahil naaayon naman ito sa ating pinanggalingang rehiyon o kaya'y lalawigan. Okay, so ito na po ang inyong gawaing pagganap. So ang link ng pag-a-uploadan ninyo ng gawain na ito ay nasa FB group na po natin. Pakibasa lang po yung label para hindi po maligaw ang inyong mga output. Okay, para sa gawaing pagganap, pumili
mula sa listahan kung anong gustong palabas na isasagawa gamit ang iba't ibang uri ng wika o variety ng wika. I-video ito at ilagay sa Google Drive. Ipapadala ang link para sa inyong pag-upload ng video. Maaaring gawin ito ng papangkat o isahan lamang ayon o depende sa napili ninyong palabas o genre. So, ayan, may 6 kayong pagpipilian, dula-dulaan, usapan o dialogo, talumpati, pakikipanayam, awitin, o kaya'y tula. So, yung palabas dyan na talumpati, yan yung isang gawain na isahan lamang. So, kung sino man ang pipili sa talumpati, pwede niyang isagawa yan ng isahan. Okay? Then yung mga ibang gawain katulad ng awitin at tula, pwede rin pong isahan yan, pwede rin pong papangkat. Gayon din sa dula-dulaan, pakikipanayam, usapan at dialogo. So, depende na po sa inyong napili. Okay? Alam ko may mga group na rin kayo sa inyong section, so pwede na ninyong gamitin yon. Pero, nasa inyo pa rin, pwede naman kayong pumili ng inyong kasama sa paggawa ng gawain na yan. Nasa inyo na kung sino-sino yung mga gusto nyong kasama. Pwede rin gamitin ninyo kung meron na kayong group sa inyong section. Okay? Next, ang petsa ng pag-upload ay mula October 15 to 22. At binibigyang emphasis ko po ito, kailangan ang ginawang palabas ay original o sariling likha ninyo. Nauuso po ngayon ang copy-paste sa Google o kay sa internet, kaya please lang po, wag niyong gawin. Alam ko marami kayong mga ideas na nandyan, nakatago, ilabas na po ninyo. Kasi mas maganda kung original na gawa kaysa sa ginaya kung saan man o kaya kung kanino man. Okay? So take note kailangan original, sariling likha ang ipapakita ninyo. Kung dula-dulaan man yan, usapan, talumpati, pakikipanayam, awitin o tula. Kailangan po ay original. Original po ninyong likha. Ma'am, pwede na po ba magpaalam? Okay. So, mayroon pa kayong katanungan? Ma'am, ako po meron. Okay, Ira, please. Sige, okay lang. Ma'am, yung sa nakaraan pong activities, yung sa paggawa ng sanaysay po, nakapagpasa na po kami dun para po sa Google Form po ng St. Barbara. I-verify po lang po, ma'am, kung na-check nyo na po or nakita nyo na po. Nakikita ko yun. Ako yung nag-create ng drive, so kitang-kita ko yun. Thank you. Lahat, chinek ko na kanina. May mga nakapagpasa na pero alam ko marami pang hindi. Sinilip ko kanina yung drive sa bawat section. Okay? Then itong gawaing pagganap na to, mayroon na rin akong link na sinend sa FB group natin. So pwede na kayo doon mag-upload kung tapos na kayo. So wala bang tanong? Wala bang magtatanong kung ilang minuto ang itatagal ng palabas na gagawin ninyo? Okay. So ito na. So yung palabas na gagawin ninyo ay tatagal lamang ito ng 2 minuto. Okay? So maikli lamang. Pinaka maximum ay 2 to 3 minutes. Okay? Pero kung kaya yung 2 minutes lang yung palabas, pwede rin. Okay? I-video ang grupo o ang sarili nyo habang ginagawa yung palabas.
Okay, kung wala nang tanong, pwede na tayong mag-picture para makapagpahinga na yung iba o kaya yung iba naman ay makapagluto na. Okay. So, picture tayo. 1, 2, 3. Okay, isa pa. Smile. Pwede rin po kayong mag-picture para meron kayong proof of attendance. Ha? Okay, kung wala na pong tanong, pwede na po tayong maghiwa-hiwalay para magawa po natin yung iba pa Thank you po, natin ma'am. gawain. Thank you very much Thank you po. po, ma'am. Thank you, ma'am. Bye po. Thank you po, ma'am. Ma'am, pwede magtanong. Ano? Sige. Pwede po ba yung, ano po ba yung ibibidyo? Ibibidyo po, kunyari po ako, kung pinili ko po yung awit. Aawit po ba ako na binibidyo or yung ginagawa ko po yung bibidyo? Aawit ka na, habang Sorry. umaawit ka, binibidyo ka. Sarili ko pong gawa yung ano. Yes. Okay. Sarili mong gawa yung awit. So, dito sa gawain ito, lalabas dyan o iugnay nyo dyan yung naging lesson natin na variety ng wika. Okay po, ma'am. Thank you po. Okay? Sige. Meron pa bang magpapahabol ng tanong? Yes, sariling boses po ba? Yes, sariling boses. Kayo mismo yung nasa video na nagpe-perform. Magpa-video kayo sa kasama ninyo sa bahay. Merong magbi-video sa inyo habang ginagawa ninyo yung palabas. I-record siya. Ha? I-record. Then, saka ninyo i-upload sa Drive o kaya yung link na pinasa ko sa GC. Ma'am, excuse me po, may tanong po ako. Ma'am, doon po sa paggawa ng tula, pure Tagalog po, ma'am, no? Depende, kasi pinag-aralan naman natin ang variety ng wika. So, pwede mong haluan ng iba. Kung ang gusto mong gamitin ay Pidgin, gusto mong gamitin ay Sociolek, Idjolek, so depende. Okay po, ma'am. Maraming salamat po. Ma'am, mag-leave na po ako. May Gmeet pa po. Sige, okay lang. Sige na, mag-leave na kayo. Okay po. Mag-leave na kayo kung meron pa kayong klase.